Marunong pa kayo doon sa ate ni Marcos, ni BBM, marunong pa kayo. Pamilya nga eh. Alam nila yung baho ng pamilya. Alam nila yung skeletons in the closet, ika nga. Ngayon, namimili ang Amy, kaya niya dinaanan yan eh. Hindi yan isang gabi lang pinag-isipan. Ang tagal niyang pinag-isipan yan. Noon pa, 3 taon na yan eh. Na pinag-isipan kung lalo na nung umabuso na, lalo nung estranged na si Amy doon sa Malacanang, hindi na sila nag-uusap, etc. etc. Kaya nga siya nagsasalita, mga demonyo na, yung ganon, mga nakapaligid. Nagsasalita siya, nagwa-warning siya, hanggang sa finally, nagsalita siya. Now, a lot of Filipinos are saying, lalo na yung mga pro-BBM, na it's a betrayal of family, yung ginawa ni Amy. Na itong mga Pilipino na to, issue sa inyo, yung pag supposedly, yung betrayal ni Amy sa pamilya ng Marcos, lalo na kay BBM. Pero hindi issue sa inyo, yung betrayal of public trust ni BBM. Betrayal of public trust. Halal siya ng taong bayan, ginawa siyang presidente, at isinaalang-alang natin ang kinabukasan ng Pilipinas, ang kinabukasan ng mga future generations of Filipinos, yung ating ekonomiya, ang ating day-to-day na buhay, knowing na, according to his campaign promise, itutuloy niya yung nasimulan ni Tatay Digong. Tutuloy niya, continuity, ang battle cry niya doon sa kumpanya niya, pag-campaign niya. Kaya hindi tayo ang nangako, siya ang nangako. Kaya tayo bumoto na BBM sa balota. Sinabi niya, itutuloy niya ang nagawa ng Duterte. Build ng Duterte siya, build better more, BBM. Kaya nga, naniwala tayo sa tandem nila ni Inday Sara na unity because ang gusto natin, unity. Ayaw natin yung nangyari nung kay Tatay Digong at kay Leni Robredo na nando si Leni para lang ibagsak si Duterte. Yung mag-comment, negative, ganun ba? Para lang hanapan ng butas, kukontrahin yung drug war na yan. Politike. Ayaw natin noon. Ang gusto ng Pilipinong botante, kaya tayo bumoto ng Marcos and Inday Sara. Kasi unity team. So yung pangako ni BBM na itutuloy, nangyari ba? Hindi. Kaya nga, betrayal of public trust. Ano mas magwe-weigh in? Yung betrayal of family ng Amy Marcos na mahalaga sa inyo, mga troll, mga pro-Marcos, mga mainstream media, mga general na retirado, mga MUP na pro-Marcos. Ano mas mahalaga sa inyo? Mahalaga sa inyo yung pagsalita ni Amy na dapat hindi na sinabi na bangag ang presidente. Bakit? Mapapahiya. Hindi nyo iniisip yung paano kung totoo. Hindi nyo ba iniisip yun, mga kababayan? Paano kung nyari kayo? Tama ba tatanggapin natin ang isang presidente natin na binoto on the premise nga na nagpa-drug test siya pero sa private na na hospital sa St. Luke's, hindi sa accredited ng COMELEC, hindi sa PIDEA, hindi sa nagkaroon siya ng sarili niyang result at pinakita na tayo, dahil sa baliw na baliw tayo sa mga campaign promise ni BBM, okay na yun, basta meron siya pinakita. Na sinasabi ni Duterte noon, bangag yan eh. Hindi tayo maniwala. Sige, magsisisi kayo. Ayan, nagsisisi ng tao. So, after 3 years, we find ourselves in a situation na malapit na tayo maggera sa West Philippine Sea.
bagsak ang ekonomiya natin. Pabagsak. Magtuloy-tuloy yan, pabagsak yan. The worst performing stock market in the world. The worst performing. 40% ng foreign direct investment umalis. Nawala. Saan pa ba pupunta yung ano natin? Tapos yung budget na 2025, unconstitutional question mark. Hanggang ngayon, hindi pa na-decision na decided upon ng Supreme Court. Tapos pipirmahan yung 2026 budget na mas malaki. Kaya nga nagka-galit-galit ang tao. Kasi ngayon, yung mga insertion na yan, yung mga ghost project na yan, flood control, at marami pang lalabas na hindi alam, na hindi pa na marami na nga merong ginto, PCSO, PhilHealth, hanggang hindi pa sinusoli yung 60 billion na sinabi ng korte, soli. Salita siya, susoli. Hanggang yun, wala pa. Tapos nun yung sovereign fund, yung Maharlika fund na kinumbinsi tayo na kinumbinsi. Okay naman tayo, yay! BBM. And ngayon, yung revelations ni Koch na isa siya sa mastermind. Actually, siya yung mastermind. Nakasama siya dito sa malawakang nakawan natong plunder nato. At yung revelation ni Amy Marcos na sinasabi ng ibang Pilipinong mga PI ay it's a betrayal of the family. Mas mahalaga yun. Ito nga ginawa ng gago, betrayal of public trust. Binoto natin siya base sa pangako niya, base sa mga campaign promises niya, base sa platform ng Uniteam. Ano ginawa niya? Pagka-upo niya, binanatan nila ang Inday Sara, nagpalaman sila 125 million. Gastusin mo yan. At dapat ang kinwestiyon, hindi yung Inday Sara Ang dapat kinwestiyon, dun sa pera na yun, 125 million, si Bongbong Marcos. Confidential fund niya yun Ipasa mo sa Vice President. Sino may responsibility dun sa confidential fund na yun? Si Marcos, hindi ang Inday Sara. Buti, na-clear ang Inday Sara ng COA. Palaman yun para talagang pinagplanuhan, para kasuhan. Putangin na mga yun talaga gago Nakakainit ng ulo kasi mga walang niya, pinalaman na ng 125 million, 11 days to go, gastusin mo ng gastusin yan. Buti na lang, may resibo tong Ale. Buti na lang, kaya nilang depensahan sa COA. Kung hindi, yari. Impeach. Wala na silang problema sa 2028. Pinagplanuhan. Confidential fund yun ni Marcos. Bakit ang Inday Sarang hinahabol ng congressman? Kasi yun ang gusto talaga nilang mangyari, pinagplanuhan. Ngayon, naunsyami sila. Wala nangyari. Nakatigan na Supreme Court yung sa impeachment. Wala. Nga. Hintayin nila ngayon tong February next year para doon na naman pwede magsampa. Yung 1-year ban, di ba? So, walang niya Mga walang niya ito. So, bakit mahalaga sa inyo yung betrayal of family versus yung betrayal ng public trust na pinakamalaking nakawan sa kasaysayan, buo na kasaysayan ng Pilipinas mula pa ng Kastila. 504 years. Pinakamalaking nakawan. And you defend Marcos. And the AFP and the PNP defend Marcos. And then yung mga tao, you defend Marcos. Talaga may diferensya kayo sa utak. Hindi kami, kayo. May diferensya kayo sa utak. Now, kaya ngayon, di ba nag-vlog ako, mamili kayo, 3 araw, 3 taon. Ano nangyari? Sa 3 araw, kinat short pa nga Ano nangyari? Bakit? Pangalawang araw pa lang, biglang tinigil ng INC matapos yung IME, nasalita ni IME. Ano nangyari? Ba't natapos? Natakot na magtutuloy-tuloy. Kaya tinigil bigla. Kasi magtutuloy-tuloy yan
Pero tinigil eh. Just to kill the impact of the IME revelation. So pagkatapos ng PAC, tapos nun yung sa EDSA rally, I heard na hindi na binigyan ng permit and all that stupid ass na mga eke. Humingi kasi tayo ng permit eh. Humingi kasi kayo ng permit. Nagpapaniwala kayo sa gobyerno na permit. Eh atin naman lahat yan eh. Lahat yan atin. Lahat ng building atin. Lahat ng kalsada atin. Kutaragis yan. Malacanang atin. Tapos, pati posisyon sa gobyerno, yung mga nakaupo dyan, tayo nagpapasweldo. Tapos here we are, parang seemingly hopeless. Ang Pilipino, hopeless. Hopelessly devoted to you.